Isang magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At tayo po ay magpapasimulan ng ating gawain. Hinahingay po kayong tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Meron po tayong mensahe coming from Isaiah chapter 41 verse 10. So about the strength of our God. Sabi na dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sa Tagalog, ako ay isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba at palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Sabi niya dito, meron pangako ang ating Panginoon dito sa pagkakataon ito na dapat natin panghawakan. Promise us that His strength never, sabi na, He will never give you a trial na unable for us to handle. So, panghawakan natin at kailangan lang natin matapatan sa Panginoon. Sige tayo po yung manalangin. Bagay na Ama, marami po sa namin Panginoon sa umagang kayo na kami binigay ninyo at muli kami nagtipon-tipon dito upang itaas ka at paguli-gulahin yung mga salita. Salamat po Panginoon sa iyong bugtong na anak at dahil dyan na unawaan namin Panginoon yung pag-ibig ninyo ang conditional love na walang pinigil sa lahat. Salamat po Panginoon sa mensaheng ipapahayag ninyo. Naniniwala po kami na uuwi kami ng matagumpay at naniniwala po kami na ang mga salita nito ay may tatanim sa aming mga puso at mabumunga sa pagkakaroon. Salamat po Panginoon sa mga pangunawa at ganoon din po Panginoon sa mga awit na sa awitin pa lang ay kami ay mapupuspos at madadamali namin Panginoon ang iyong mga kapatid. Ganoon din po Panginoon sa magpapahayag ng iyong salita. Gamitin mo po siya bilang instrumento ng iyong kapahayagan at everything works together for good to those who love you. We ask this in Jesus' name. Amen. Morning! Pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi? And say, have a blessed morning. Have a blessed morning. So yung kayo ba ay naniniwala that our Lord is mighty? Amen? Saan po natin? Mighty si Lord. Siyempre, ang dapat natin sa atin. The Lord is mighty. Amen. Sabi in His word, Zephaniah 3 verse 17, the Lord your God is among you. He is mighty to save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. And He will rejoice over you with singing. Amen. So truly God is mighty to save us. We can say that out loud. Amen. He will save us from all sadness, from all troubles, from all deaths. Ano bang utang meron tayo? Sino lang magsasalba sa atin? Di ba si Lord? Only the Lord from all sickness and sadness and all tensions, si Lord na. So we hope that the Lord is here in the midst of us as we sing these songs to Him. Amen? He is mighty. Let's sing this song. Thank you, Lord. Let us hope that one day, as we go to the heavens, we will sing to God. We will sing to God with all our hearts. Amen. Let's go back to God.
Feel my
everlasting, Lord, the beginning and to the end. Your name remains forever. Let's lift our hands to God and sing this song and declare how God is eternal. He is never ending. He will never leave us as long as we believe and we have this faith that Jesus is with us. Thank you, Lord. Jesus.
us, to rescue us. Truly, God, you are good. Yes, God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have read of the goodness of God. Sing all together, let's go. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. Sing to God with all my voices. You have been so, so good. Every breath that I am able, yes, so I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been
tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Para mabusog at lumakas. Sa mga salita niya, pag sa pag-awit lamang, nakabusog na. Pero sige, hallelujah. Tapat ng ating Diyos. Nararanasan ba natin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin? Yes, sa kabila ng tayo ang hindi tapat, and yet God is able na tayo ay mahalin, matupad ang pangako sa Kanya, pangako na sa atin, na mabigyan tayo ng isang ganap na buhay at kasiyasi. Tapos natin ang ating kanang kamay para sabihin natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today I receive the blessings in the Word. One more time, today I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Magbasa po tayo ng pagbasa sa salita ng Diyos na ating pagugulay-gulayan sa umaga ito na matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, mga talatang 14 hanggang 21. Tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuring niya na kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Pinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan niyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan niyo sana ito kahit hindi ito lubusang naunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa Iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. Tayo pinalangin sa Diyos. Ama pagmamahal, salamat po sa iyong mga salita. Kayo rin po ang magbigay buhay dito sa magitan ng gabay, pagtuturo ng Banal na Espiritu para mabigay ang walhati ang iyong bugtong na anak ng si Jesus na aming tagapagligtas. Magturo po kayo, handa kaming makinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Kamayan natin ang ating katabi para tayo po. Sabihin natin, mahal kita kapatid sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Good morning to everyone. So, hindi ko nababago itong mensahe natin. Bagamat kung minsan akong tumayo dito ay itinuro ko yung Ephesians chapter 1. Kung kaya minarapat ko po na ituloy ito. Bagamat lumaknang tayo sa chapter 2, pero in passing, makukuha natin. Sa chapter 3 tayo ngayon. Ang sulat na ito ni San Pablo sa Efeso, sa Efeso, Ephesians, sa Iglesia sa Efeso, ito po yung nasa Basang Greece, ang lugar na ito. Ito po ay tungkol sa Iglesia. So
So, ang chapter ng Ephesians, ang buong chapter ng Ephesians ko ay nabubuo ng 6 na kapitulo o chapter. At in whom 1, 2, 3 is about the letter of Paul to the church. So, ang sinusulatan ho dito ay yung mananampalataya para sa ating lahat ito. Noong una, ng Old Testament, ang church ho ay nasa building, yung building. Pupunta tayo doon sa simbahan, doon sa malaking simbahan, kayo. Magiging unang panahon. But, ito pong New Testament, the age of the church, ito po ay, ang iglesia ay nabago. No? Noong 70-80, nabasak na ho yung simbahan malaki. At tayo po ang simbahan. Tayo po ang church. Big letter C, church. Can you say amen? Kaya siguro mabago ng ating pananaw na ang simbahan o church ay wala iba kundi ang kalipunan ng mananampalataya. Tayo po ang bubuo ng iglesia o iglesia. Can you say amen? Hindi mo nakakumpanya sa big building. So, tayo po, we are the temple of the Holy Spirit. Okay. So, sa first chapter ng sulat ni Pablo ay tungkol sa spiritual blessing mula sa langit. So, yung chapter ho ay tungkol sa spiritual blessing. Ano po yun? Just to name few of them. Na tayo pinili ng Diyos, tayo ay kanyang tinubos, inatap tayo na maging anak niya, at ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo at ang lihim na pumapala ng Diyos para sa atin. Doon naman sa chapter 2, it's all about na ang kalagayan natin, nasa kalagayan tayo patay. Pero biyaya ng Diyos at tayo binuhay na kasama ni Kristo. At sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Sapagkat umako ng ating kabayaran sa ating pagkakasala. At dahil sa kanyang kamatayan, tayo ngayon inaligtas, napatawad at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At pinagkaloob sa atin ang ownership, tatak ng ownership, wala iba kundi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is now in us. Can you say amen? Emmanuel. Now, dito ho sa sulat ni San Pablo, sa mga mananampalataya sa Iglesia, sa Efeso, ay ito ho'y nagawa niya ng panahon na siya ay nakabilanggo. Nabilanggo siya dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo at pangangaral na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hindi Hudyo. Hindi Hudyo po mga minamahali kasama tayo doon. Ang pangako ng Diyos, ibig sabihin, God made a covenant to bless His people. At ang pagkapalang ito ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi rin daw para sa mga Hudyo tulad natin. Can you say amen? Kaya ako sinasabi na salvation is for the Jews and also for the Gentiles. Pero parehas na ho sa ating panahon. Kaya sabi sa Galatians 3:29, at kung kabilang ka kay Kristo, kabilang ka sa lahi ni Abraham, at tatanggap ng pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Can you say amen? At ito ang plano ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo at magiging bahagi rin sila ng isang katawan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Tayo binakipag-isa na kay Kristo. So tayo ngayon ay tagapagmana or heirs. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at hindi Hudyo sa pag-iba ng pader na naghihiwalay sa atin. Anong pader na yun? Ang kautusan. No? Kaya ngayon, iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya. Tayo ngayon ay mananampalataya, ay parang gusali na ang haligi ay ang mga apostol bilang ang araw ng salita ng Diyos. At ang pundasyon ay wala iba kundi si Kristo. Jesus is our firm foundation. Kaya may kanya-kanyang gifts. Sabi ng amin kanina, may plano ang Diyos na maganda para sa atin. At tapat siya. Hallelujah. Now that we have an access to the throne of grace through Christ Jesus,
Pag-aralan natin ang pagtanggap ng mga pagpapala na inilaan sa atin bilang isang church, katawan ni Kristo, ayon sa ikatlong sulat ni Pablo sa titulong binigyan kong pag-ibig ni Kristo. Hallelujah. Number 1, prayer of 4. Nanahangin po si Pablo. Sa verse 14, his posture of praying ay paluhod sa pagsamba. Paano ba tayo manalangin? Pag naalala ni San Pablo ang ginawa ng Diyos, wala pang ito na, chapter 1, chapter 2, at sa ginawa niya, pinag-isa tayo, ay nagbibigay ka agad pag naalala niya, siya ay lumulunod at nagpapasalamat sa Diyos. Posture of prayer, paluhod. Tayo ba? Paano tayo manalangin? So, tinuro tayo ng Panginoon. Bagamat ang basic teaching about prayer is to pray to the Father in the name of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. 3 person. Pero hindi naman makasabing protocol yun sa panalangin. If you pray to the Father, it's okay. If you pray to the Son, Jesus Christ, it's okay. If you pray to the Holy Spirit, pareho. Iisa ang Diyos, no? In 3 person. So when you pray to the Father, you pray to the Lord Jesus Christ, you pray to the Holy Spirit, makararating sa Panginoon yan. Wala, ang mahalaga yung relationship, not the protocol. Mahalaga yung relationship natin. Tayo ba ay anong relasyon na are we in good standing relations with the Father na ating panalangin nakakadiretso, nakakatagpo sa palapaan, hindi pa nakatapos ay dumadating na katugunan. Hallelujah. Basahin natin ang verse 14 to 15. Sabi dito, tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. So yung plan of God, na tayo pag-isahin, sabi sa first chapter ng Ephesians, yung binigyan tayo ng spiritual blessing at yung panukala na darating ang panahon at dumating sa ating kapanahonan ito, no? Na pag-isahin ang mga nasa langit at nasa lupa, maging nasa lupa. Kaya tayo sa iglesia natin, hindi lamang ang iglesia ng blessings in the world, simbahan, or what we call this, the church. Hindi lamang ang assembly natin, kundi all other assemblies being formed in the name of the Lord Jesus Christ, or church, or iglesia, ay kasama natin, kaisa natin. Can you say amen? Hindi natatangi, hindi isolated tayo. So sabi dito, siya ang ama ng mga nasa langit at nasa lupa, na itinuturing niya na kanyang buong pamilya. We are family. Family tayo, pamilya tayo. Kaya tayo dapat magmahalan, magdalahan. No? Number 2 is prayer request of Paul ay para palakasin. Nananalangin sa para palakasin ang spiritual life ng mga mananampalataya para manahan sa puso nila si Kristo. To strengthen yung ating relationship, para manahan. Kala ko ba, Pastor, nung tayo mananampalataya tayo ay ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin? Yes. Pwede. Pwede siya ba stranger lang? O bisita na kumisiwala? O siya naman ito talaga nasa turon ng buhay natin? Kami tiyatawag na carnal Christians. Kristiyano kumikilala kay Kristo, pero hindi si Kristo ang sentro o ang piloto ng kanyang buhay, kundi sarili pa rin niya. You know? Hallelujah. Basahin natin ang 16 to 17:8. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya. Nag-aalagas ng Pablo, talaga sila yung
Hindi lang apostol, kundi isang pastor. Palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Pinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. So dito, kinakailangan siya sa atin natin ang puso na ating bawat isa. O siya sa atin natin ang ating puso. Si Kristo ba ay isang bisita lang o stranger sa buhay natin? Is my heart an environment where Jesus is very much welcome? So tingin kaya ninyo, halimbawa, here I am, Lord. Siya sa atin mo po puso ko. Si Haring David po, sa Salmo 139, verse 23 to 24, ito kanya sinabi, O Diyos, siya sa atin niyo ako, upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali. At patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. So here comes David as an example. Siya ay humiling sa Panginoon na tingnan siya sa atin ang kanyang puso. If there is something iniquities in his heart or sin or transgressions na mayroong sa kanya, nais niyang ipahayag sa kanya. Tayo man pwede eh. Pwede sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay magkaroon tayo ng kapahayagan. If we offer ourselves or our heart to God, buksan natin with full humility para magkaroon ng revelasyon sa atin ang Banal na Espiritu. At sa gayon, makalapit tayo at to repent and confess our sins before the Lord Jesus Christ. Because He is rightful and just to forgive us. At sa gayon ay naroon ba yung kalagayan natin na nasa liwanag tayo sapagkat tayo pinabanal. No? In the letter of Paul, sinasabi ditong tayo, in-address tayo na pinabanal, pinawalang sala. Kaya nga tinupos tayo. Sa first chapter, tayo ay we were chosen, tayo ay tinupos, no? Adopted, no? Pinawalang sala, binigyan ng Banal na Espiritu, at ang panukala ng Diyos ipinahayag sa atin. Kaya tayo mga Kristiyano, tinuturuan tayo na lalo tayong maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin ang lalong magkaroon ng paglalim ng ugnayan sa Kanya. Can you say Amen? So, tulad na natin si San Pablo. Kaya kung si Jesus ay hindi at home in your heart, panahon para tayo lumapit sa Kanya. At tawag po doon ay that is responding to the conviction of the Holy Spirit. Kailangan tayo marunong mag-response. Kung maaaring ayaw natin isulit ang sarili natin sapagkat may mga lihim tayo, pero kapatid, God is an all-knowing God. Wala sa Kanyang lihim. Walang hindi siya alam. No? Alam natin ang katangian ng Diyos is an all-knowing God, an all-powerful God, and omnipresent God. Hallelujah. Number 3, prayer request din ni Pablo na ang mga pinabanal ay maging rooted and grounded in love at makita
ang lawak at haba at taas at lalim ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sa rin pong kahilingan ni San Pablo ay tayo lalong lumalim na luha sa Panginoon. Sa kay makita natin ang pag-ibig ng Diyos kung gaano kataas, kung ano kalawat, kung ano kalalim, at kung gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, walang pagsukat, walang pwedeng umugma. So, ibig sabihin, hindi natin kayang mataraw ang kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos na ito'y dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Verse 17b, 18 to 19, basahin ko rin natin. 17b, ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo. Sana ito, kahit hindi ito lubusan maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Now, yung naranasan na ba ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Alam ko naranasan natin, kaya nga tayo narin dito tayo mga Kristiyano Pero how about yung meron ba kayong experience o meron karanasan na kung paano ipinamala sa atin na ang katugunan sa ating mga hinihiling sa Kanya ay ipagkaloob sa atin at higit pa. Alam kong marami sa atin o bawat sa atin nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang kung minsan tayo ay walang kalakasan ng loob na ipahayag ito, yung testimony. Salamat talaga yung last Sunday may nagpatuto dito, ay wako this Sunday ay mayroong voluntary na nagpapatuto dito. May naka-schedule ba tayo ngayon? Mayroon daw. Palapakan natin ang Panginoon. So nabibigyan volunteer para magpatutuo sa pag-ibig, nakaranas ang pag-ibig ng Diyos. Ako, grabe ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. Alam naman niyo, napakaraming beses ko nang sinasabi sa inyo na may bankrupt businessman. Pero salamat sa Diyos, sa lalim ng paglapit ko sa Kanya, na talagang total surrender sa Kanya. Hanggang sa nagkaroon ng divine revelation na para bagang makaharap kami at nakita ko siya in human form. And He told me, arise, you are my friend. So mula sa aking pagkadapa, actual pagdapa ko yun sa isang kongregasyon. Nasa unang ako dito, ako nakadapa, umiiyak ako sa laki na aking problema. Divine revelation, lumapit sa akin ng Panginoon sa Kristo para nakita ko siya in human form. And He told me, arise, you are my friend. So, buhat noon na bago ang aking pananaw. At nakita ko na ako pala ay kaibigan ng Kristo. Ako pala yung mahal ng Diyos. At true enough, naranasan ko ang kanyang pag-ibig mga kapatid. Kung paano, parang ay bankrupt businessman ay naging debt-free. Purihin ng Diyos. At sa ngayon, naalala ko, ito yung nasabi ko na rin naman, pero pahisa na kayo. Talagang na-story pa ito. Na minsan, kami natanong ng isang ali na pinagpala ng Diyos ay tinanong kung anong kailangan sa school. At sabi ni Mrs. kami po ay nag-iing mag-asawa nakita sa kantin para makapagpagawa kami ng basketball court sapagkat naiinitan po yung aming mga estudyante. Nasagot sa kanya ay gawin niya ng plano. And true enough, nandyan po para wala ang building. Palakpak natin ang Panginoon. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Bagay sa aming katandaan, nangangarap kami, ibinibigay niya. Can you see it, Amen? So, kaya na
matamna ng pagdududa ng kaaway ang puso at isipan natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kumisan ang demonyo gagawin, magtatanim siya ng pagdududa. No? Huwag natin hahayaan na tayo ay matamna ng ating isip at puso ng pagdududa. Maglaan ng prayer time para sa Lord. Yan po ang dito. Pagkami personal natin kilo. Prayer is talking to God. At alalahanin mo ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Pag inaalaanan mo, mag-multiply yan. Amen. Kaya natuturuan tayo na tayo lalo pang lumalim sa Diyos. At ang number 4 na napakaganda dito. For glorify the Lord. Pinapurihan niya ang Diyos. Sabi dito sa verse 20 and 21 ay ganito. Purihin natin. So, yung as he end up the letter to the Ephesians, he end up with doxology, praising God. No? Nagpupuri siya. Sabagat alam niya na walang bagay na hiniling siya sa panalangin na hindi pinagkaloob ng Diyos. Hallelujah. Verse 20, sabi dito, purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya kumikilo sa atin. Take note yung kapangyarihan kumikilo sa atin. Ano yun? Ano yung kapangyarihan kumikilo sa atin? The Holy Spirit na nasa atin. Kaya God is with us. Paraklete. Sabi ko ay paraklete, nang ibig sabihin ay someone who walks along with you. Kasama mo. Kaya do not grieve. Parang hindi ka parang itinuturo. Do not grieve the Holy Spirit. Kasama mo yan. Kaya kung gumagawa ka, para bang yung environment ng pagtira sa puso mo ay hindi kaya-aya sa Panginoon, parang nasa labas yan. Kaya make our heart ay bukas para sa Kanya, para tayo, yung ating puso ay isang pang good habitation of Jesus Christ. A good habitations of the Holy Spirit. Nakainam-inam tirahan tayo, kainam-inam samahan tayo, hindi siya nabibighati. At gagawa siya. Purihin ng Diyos na makagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pagkita ng kapangyarihan na kumikilo sa atin. 21. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia, para sa ating lahat, para sa iglesia na na kay Kristo Jesus. Maganda ito mga kapatid. Okay. So meron tayong tinatawag na we have an able God. Okay. Sa English mo maganda eh. To him who is able to do abundantly, exceedingly, no? Beyond, even beyond things that we think, beyond things that we ask, by the power that is us, that is within us, working within us. Sabi dito, we have an able God. He is able to do, kaya gawin. He is able to do what we ask. Ano man ang hinihingi natin, kaya niyang gawin. Naalala ko yung aming prayer noong Friday, na ang word doon ay ang sino man kumakatok ay pinag-ibuksan, sino man nag-aharap ay makakasumpong, at ang sino man humihingi ay magbibigyan. He is able to do what we ask. He is able to do what we think. Iniisip na lang natin. He is able to do all what we ask or think. Ano man ang iniisip o hinihingi, kaya niyang gawin para sa atin. He is able to do more abundantly than all we ask or think. No? Pahinigitan pa. He is able to do far more abundantly than all we ask or think. But there is a process. May proseso po yan. To receive what we ask or think,
Of course, by the cooperation and approval of the power that is working within us. That is at work within us. Kailangan ang cooperation natin with God, cooperation with the Holy Spirit, para sa gayon maging natin ang approval sa ating mga hinihiling. Can you say Amen? May proseso lahat. Kahit sa panalangin, mayroong proseso ng pagbibigay ng kahilingan at panahon ng paghihintay. Kaya we have to persevere in prayer. Hindi ka nakalakal at sumuko ka na, mayroong kang prayer request, hindi nakasagot, sumuko ka na agad. Diba? Ay si Sarah nga no? Nung hilingin niya na nung sabihin ng Panginoon na magkakaanak, nangako na magkakaanak siya, at si Abraham ay 75. Pero ibigay ng Diyos, 99 years old na siya. No? Kung sa may lipas na, kung kailan wala ng pag-asa, saka naman nagtiwala sa Diyos, saka ibinigay sa Kanya. So ngayon tayo, hindi karakalakagad. Something ay meron namang para bang nag-prepare ang Diyos, inihahanda ka. Katulad na imama ng sa pananalapi sa pera. Dati naranasan namin kami managana, pero nag-rely kami sa aming kalakasan. Sa aming effort, akala namin magaling kami, pero nawala lahat yun. Pero ibalik ng Panginoon, lahat ay naging matibay. Sapagkat alam namin, hindi kami may-ari, kundi kami ay steward. Nagkaroon kami ng bagong pananaw na sa aming kung anuman meron kami, hindi ito amin kundi kami katiwala lang. We are just managers. We are not owners. Hallelujah. Sabi sa Deuteronomy 4:29, tingnan niyo ito. Ito isang proseso. Ngunit kung hahanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya. Kung hahanapin niyo siya ng buong puso. Ulitin natin. Ngunit kung hahanapin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. If you search to the Lord, matatagpuan mo siya. Basta wholeheartedly, no? Naghahangad mong makamtan ang pagpapala ng Diyos. Lumalapit ka in surrender to God. Magkakaroon ka ng kapahayagan sa Kanya. So, proseso rin ito. Hindi ka agad. Kailangan talaga mayroon kang gagawin. At sa atin ay kailangan lang magpakalalim sa Diyos. We have to give glory to God. Gano'ng ginawa ni San Pablo. Nagluluwalhati siya sa Panginoon. Paano ba natin yung ginagaluwalhati ang Diyos? Sa ating pananalita, sa ating paggawa, sa ating pag-iisip. Kaya ba o katanggap pa sa Panginoon? Yun naman ang ating isip. Yung ating pagkasalita. Yung ating paggawa. Nakangiti kaya ang Diyos sa atin. Jeremiah 29:13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. This is approaching God with full humility. Naruroon. Yung talagang surrender ka kay Lord. Lord, wala akong magagawa. Naniniwala ako na ikaw may magandang plano para sa akin. Plano na ikabubuti ko at hindi ko ihasama. Masunod ang kalooban mo kung ang gusto ko. No? So it's a process. God is able to do far more than what we ask or think by the power that is in us. Sabi sa Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lubot sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Naniniwala tayo may gagawin ng Diyos. Ang Diyos ay kayang baliktarin niya lahat. If the devil, kung ang demonyo ay may pakanang masama sa iyo, kaya niyang baliktarin niyo na maging pagpapalayo.
No? Kaya niyang magkaroon ng sa sitwasyon mo ay pwedeng baliktarin ng Diyos. Pwedeng magkaroon siya ng divine reversal. Katulad ng ginawa sa atin ng saving grace ng Lord Jesus Christ. Siya walang kasalanan pero inako niya ang pagkakasala at naging kasalanan siya. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. At siya namatay in our place, in our behalf. Divine reversal yun. May hindi sa senaryo ng buhay mo. Kung nasa kasalukuyan ay mayroong kang problema sa buhay, relational man ito, pananalipan man ito, o anumang bagay, nothing is too difficult from the Lord. Walang imposible sa Diyos. Kaya niya. Kung wala kang ikabubuhay, ang Diyos ay nagbigay ng buhay, at siya na nagbibigay ng ikabubuhay natin. No? Hallelujah. Okay. Isaiah 55:8-9. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan niyo. Kung gaano kalayo ang lupa, ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip ay sa inyo. So dito tinuturo sa atin, sinasabi niya, iba ang pag-iisip ko pa sa inyo. Ibig sabihin, yung pag-iisip ko katiting lang yan, gabong lamang. Ang aking pag-iisip ay hindi yung kaya pataro. Kung ano ang layo ng langit sa lupa, ngayon ang aking kaisipan. Nasa akin lahat ang solusyon. Nasa akin lahat ang pangangailangan na naisin mo. Anong gagawin natin? Lalapit lang tayo sa Panginoon. Kaya kung sabi nga sa kanina sa Jeremiah 29:13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Hindi na sa ating bahay. Hindi kung kanino man. Tama ngayon, politika na ngayon, di ba? Marami na kataya. Okay. Isaiah 55:3. Dito na nakatapos. Lumapit kayo sa akin at pakinig para mabuhay kayo. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. I will make an everlasting covenant with you, just like what I did to David. Ipapatama ko sa inyo ang pag-ibig at awa na ipinangako ko kay David. So hindi lang tinahaling David ito. Kayang gumawa ng tipan. At ang tipang ito, kung tutuusin natin, ipinagkaloob na sa atin. Through Christ. Kayo si Amen. Ha? Kaya nasabi ko kanina sa Galatians 3:29, yun ang tipan eh. Yun ang tipan sa book of Genesis 12. Yung tipan ng Diyos kay Abraham. Inulit niya daw sa Galatians 3:29, ang mahalaga kung tayo ay nakikristo, ang pangako ng Diyos na pagpapala para sa atin, para kay Abraham ay para din sa atin. Nais ng Diyos ang buhay na ganap at kasiyasiyan. Hindi kailan pa man gusto ng Diyos ang kalagayan natin sa kadustahan o kakulangan. No? Lahat. Pag sinabing buhay na ganap at kasiyasiya, ay naroon yung rest and completeness with God. Tayong mga Kristiyano, hindi mananatili kung wala kang pera ngayon. Halimbawa, sa tunay na buhay, kung maaaring may kasalatan, kami mo, may magkakatao kayo, pero hindi mananatili ang kasalatan. Sapagkat ang Diyos mismo ay gagawa ng paraan na higit pa sa atin kailangan para makapagkaroon din tayo para sa iba. Hindi na pangako niya sa atin eh. We are supporters of the kingdom. Kasi tayo ang, kaya nga yung pagkatapos ng ng communion, meron tayong pamimigay ng offering. Kaya din para, kaya nga nakakapagbigay tayo, binigyan na tayo ng Diyos. Kaya say Amen. At yan ay sa pamimigay natin, hindi ito mawalan. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Malabay ito ay isang susi ng pagkakaroon pa.
Sabagat napagtiwalaan tayo sa maliit, pagkitiwalaan tayo sa matanda. Mga minamahal kong mga kapatid, maranasan naman natin lumapa ang pag-ibig ng Diyos. No? So again, ang sulat ni San Pablo para sa mga Efeso, na habang sila nakabilanggo, ay ginawa niya ito para sa ating lahat. At naniniwala ako na mapapag-ibayo pa o lalalim pa ang ating ugnay sa Panginoon sapagkat ang source ng ating blessing ay walang iba kundi sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang pangalan ng simbahan natin blessings in the world. So, ano ba ang kailangan ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay kinakailangan nananahan sa kanya ang banal na Espiritu. Nasa kanya ang salita ng Diyos at nasa kanya ang pagtupad sa salita ng Diyos. So, Holy Spirit, the Word of God, and obedience. At sigurado, ang Ephesians 3:20 ay mangyayari para sa atin. Sinabi niya yan eh. So, can you say amen? Tayo mga kapatid. Pagiging ng Diyos. Hallelujah. Amang mapagmahal, salamat ko sa iyong mensahe na ipinagdalo sa ating lahat para kami ay lalo pang magkaroon ng malapit at malalim na ugnayan sa iyo at magama namin at maranasan namin ang katangian mo pagkat ikaw ay pag-ibig. Hindi sinabing ikaw ay may pag-ibig kundi you are love. Ikaw ay pag-ibig at ikaw ang unang umibig sa amin. At lalo iparanas mo sa amin ang lalim ng iyong pag-ibig. Ang taas nito, ang lawak nito, at ang haba nito. In Jesus' name, Amen. Ang ginagawa pa nating palagian na selebrasyon ng hapag ng Panginoon ay pagkasadula na tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. At ito po naman ang chapter 2 ng buong Ephesians. Na dati nasa kalagayan tayong patay, pero binuhay tayong muli ng Panginoon sa anong paraan. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan kamatayan siya ang umako. Inako niya ang kabayaran. Kaya sa celebration po ng hapag ng Panginoon ay meron tayong elements. At ito po ay naganap noon pong mag-celebration ng Passover na habang sila ay nasa upper room na nagtitipon ng mga disipulo sa isang hapunan that go inside the celebration ng Passover ay kumuha ang Panginoong Jesucristo ng tinapay. Itinaas niya ito at ipinagpasalamat sa Panginoon at kanyang pinapiraso at pagkatapos ibinigay sa kanyang mga disipulo naroon at sinabing tanggapin ninyo ito kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Tanggapin po natin. Pagkatapos nilang kumain ng tinapay, kumuha ang Panginoon sa Kristo ng saro, ng inumin. At sinabi niya, ang saro nito ay ang aking bagong kasunduan. This is a new covenant. And with my blood, sealed with my blood. At tuwing iinumin ito, tuwing itong iinumin, tatanggapin, ay malaala ninyo ang aking kamatayan, ang aking muling pagkabuhay, at ang aking muling pagbabalik. Tagapin po natin. Purihin ng Diyos. Yes, amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos, no? Tunay talaga na kailangan natin na palawigin at palalimin ang ating magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen po. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay
Ilagay po natin yung ating kanang kamay sa ating mga dibdib at sabay-sabay po natin banggitin ang ating covenant sa pagbilang ko po ng 3. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Meron po ba tayong newcomers o ngayon lang naka-attend sa Blessing Community po? Ngayon po. Mukhang wala naman po, ano? So, ngayon po, meron po tayong magbibigay, mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Tawagin po natin si Sister Annalisa Peng. Magandang umaga po sa mga Hindi, actually hindi po, ayoko po magsalita talaga dahil nahiya pa ako sa mga tao. Pero, takainaan po ako ng Holy Spirit para i-share ko sa inyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Sa totoo lang po, si Ronnie wala pong permanenteng trabaho. Talagang minsan meron, minsan wala. Pero dumating sa point na mag-aaral na ng college yung anak ko. At sabi ko, Lord, paano po kaya? Wala po akong pantustos pagpapaaral. Pero itinitiwala ko po sa inyo na alam ko po na kayo po ang magpo-provide. Dahil po kayo po ang aming Diyos na mayaman, kayo po ang Diyos namin na nabibay-ari ng lahat. At alam po po, kayo po ang magbibigay. So, dumating po sa point na naghahanap po ng school yung anak ko. Sabi niya, Mami, kung hindi niya ako kaya pag-aralin, supporting po ako. Magtatrabaho, mag-aaral. Parang naawa naman ako kasi sabi ko nag-iisa siya. Tapos, wala kaming kakayanan na magpa-aral. Sabi ko, Lord, sabi mo, na pag tumawag kami sa iyo, ay lahat na pangangailangan namin, ibibigay mo. Basta unahin ka namin sa buhay namin. Sige, okay na, ganyan. Tapos, dumating sa punto, ang daming school na inanuhan niya, in-applyan, yung iba may scholarship, yung iba wala. Pero, sabi niya, nag-enroll siya exam siya sa Lasal, Dasma. So, sabi ko, dyan na lang kasi, bahala na si Lord. Kahit mataas sa tuition, sabi ko, bahala na si Lord din yan. So, nagpunta na siya, nagpa-reserve na siya. Tapos talagang, ang Panginoon talaga, pag may ibinigay sa'yo, ilalagay ka doon sa lugar na yun. So, dumating yung sabi niya, parang umuwi siya, mag-i-enroll na siya umuwi siya, Mami, may kulang na isang pirma. Tapos, kinabukasan, sabi niya talagang, Mami, gusto ko sa Maynila. Gusto ko sa UST. Sabi ko, Diyos ko, UST. Sabi ko, wala tayong kakayanan, anak. Wala tayong pera. Sabi ko, ngayon, Lord, kung kalooban mo na doon siya, sa isang araw, magpo-provide kayo. So, ang buti ng Diyos, talaga nag-provide ang Panginoon ng mga unang kasi nag-tuition pa siya, ganyan. Yung mga pangangailangan niya sa bahay, ganyan. So, nag-provide talaga ang Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw talaga yung provider. So, sabi niya, nag-apply siya ng scholarship. Nag-apply siya ng scholarship sa Security Bank. Tapos, sabi niya, interview siya, ganyan. Tapos, walang
Sabi niya, wala pa, mami, wala pang follow-up ganyan. Parang naka-isang taon, ganyan. Sabi ko, sige, bahala na po kayo, Lord. Naka-isang taon, pero nakasurvive. Nakasurvive siya. So, bahala na kayo, Lord, ganyan, ganyan. Tapos, biglang, sa kanya, nag-email na dumating na yung scholarship niya. So, umiyak ako na umiyak. Sabi ko, talaga napakabuti mo, Panginoon. Pag kami, pag ang anak mo ay talagang inuuna ka sa buhay namin, talagang lahat ng pangangailangan ay ipuprovide niya. Napakabuti ng Panginoon, no? Talagang pinuprovide niya. Yung 1 year na yon, ibinigay niya kay Aaron din yung tuition na yan, yung first year. Tapos, sabi ko, hanggang hanggang third year, may nakabayad na siya ng first sem, tapos meron pang allowance siya, tapos meron pang doon sa school, kasi diretso yung hiwala yung allowance, hiwala yung tuition fee. Meron pa siyang, bayad na siya ng first sem na third year, tapos may natira pang pera na pang third year, second sem. So, ganun, sabi ko, napakabuti ng Panginoon na talagang, totoo talaga sa buhay namin, talagang pag andon kami, na inuuna ka namin sa buhay namin, at patuloy talagang, nagpapatuloy kami sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Kaya ko lang sinabi to, no, shinare ko, para ma-encourage kayo lahat. Na totoo talaga, pag unahin lang natin ang Panginoon natin sa buhay natin, talaga lahat ng mga pangangailangan natin, hindi man to sa pinansyal, pero sa ating buhay, talaga ibibigay at bibigay ng ating Panginoon. Kaya sa Kanya ko lang binibigay papurit pa sa salamat. Wow. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. God is good all the time. Yan. Napakabuti talaga, no? Lagi natin tatandaan na kapag may pagpapasakop at pagsunod sa ating Panginoon, kasunod noon ay tunay na pagpapala mula sa Kanya. Amen po? So ngayon po, proceeds na po tayo sa ating mga announcement. Okay, ang basic theology, tuwing Tuesday po, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Sunday school po, ayan, lagi po tayo meron nito, Sunday school, every 9 a.m. to 11 a.m. po. Open po ito sa mga edad 3 taon hanggang 12 taong gulang. Okay. Weekly youth fellowship, every Saturday, 5 to 7 p.m. po, via Zoom po yan. Okay. Prayer hour po, ito po ay inilipat na po, every Friday na po siya ngayon, 5:30 to 7 p.m. po. Yan. Okay, Sunday worship services po, ito po ay tuwing morning fellowship at 9 a.m. to 11 a.m. At meron po tayong evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. po. Okay, kung sa mga gusto pong mag-host ng home prayer meeting para sa ating mga pamilya, yung guide po ay makikita po natin sa FB group and page po, sa Blessing in the Word community. Okay, praise and worship team ay nangangailangan po ng mga instrumentalists, katulad po ng keyboard, bassist, lead guitarist, and drummer. Kung meron pong interesado sa inyo, mangyari lamang po na mag-fill up po ng form doon sa registration table po. Okay po, yan. Excited na po ba ang lahat sa nalalapit na pagdiriwang ng ating mahal na araw? Okay, this coming April 17, 2025, alas 3 po ng hapon, ito po ay Webes po, Webes Santo. Meron po tayong film showing. Mapapanood po natin dito ay ang fire group po. So ang lahat po ay iniimbitahan, sama-sama po tayong dumalo sa pagtitipon na ito. Okay po? 7 last word po. Okay, ito po ay gaganapin sa Good Friday po. Biyernes po, April 18, 2025. Sa ganap pong alas 4 ng hapon. Okay. Ayan, meron po tayo sinakulo. Ito po ay gaganapin sa Black Saturday po. Sabado po, Sabado de Gloria. April 19, 2025 ng alas 3 po ng hapon. Okay, Resurrection Sunday. This coming
April 20 po, ito po ay magkakaroon po tayo ng mass, ng fellowship po, isang beses lang po, sa umaga lang po. So 5 a.m. po, kita-kita po tayo doon. And then after po niyan, kung sa meron po tayo magaganap na mga activities para sa mga bata at sa ano pa po, egg hunting po. Yan. Okay po. Ngayon po naman, proceed na po tayo. Tuloy na po tayo sa ating pinaka-exciting part. Tawagin po natin si Sister Baby po. Pinagpalang mga po sa ating lahat. Sigaw nakatawa na agad eh. Pinagpala po tayo sa Word of God ngayon. Gaya po nung nag-testimony kanina, doon pa lang po mag-bless na tayo talaga, di ba? Basta unahin mo lang si God. Kasi alam ko po, cheerful giver dito si Sister Lisa eh. At yung sinabi din ni Pastor kanina, na kapag ikaw ay nagbigay, binabalik ni God yun ng doble-doble pa kaysa sa binigay mo. Kaya ang napili ko pong verse sa araw na ito ay sa Kawikaan 3:27 hanggang 28. Hanggat makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo namang silang tulungan ngayon. Kung isipin po natin ano po ang kaugnayan nito sa pagbibigay natin sa church, pinapakilala po sa atin ito na kung magbibigay po tayo, huwag po tayo mag-alinlangan. Maging maagap po tayo sa pagbibigay. Bakit po natidelay minsan ang ating pagbibigay? Minsan po, inuuna natin yung sarili natin. Minsan, nauuna po yung takot natin, no alinlangan. Ayaw ni God po yun yung nag-worry ka. Kasi nagpapakita po na kawalang tiwala sa Kanya. Ang church po ay kagaya din ng isang komunidad na may pangangailangan. At bilang mga mananampalataya na miyembro ng church, sabi na nga, tayo magtutulungan. Hindi dapat natin dinidelay ito dahil nasa atin na mismo ito. Hindi tayo pinababaya ni God, kaya tayo nakapagbibigay kasi lagi siyang nandyan sa atin na sumusuporta. At bilang good steward po ng kanyang pinagkaloob, kailangan gamitin natin ito sa tama pamamaraan. At yun po ay isa yung sa pagtulong natin sa church. Sabi na nga, magtulungan tayo bilang magkakapamilya. Kaya good example din kanina yung nag-donate dyan sa malapit na matapos na gym. Kaya hindi po ni God yun. Hindi naman po natin kamiyembro yun. Kaya parang, di ba nakakaano naman na tayo mismo, dapat meron din tayong maibigay sa church. Hawangan naman po natin ang ating mga kaloob. Panginoon namin magmahal, pupurin ng papasalamat po kami sa inyo. Dahil sa iyong patuloy na pagbibigay ng biyaya sa amin, nakita kami at nakapagbibigay sa iyong gawain. Hindi man po ito sapat dahil sabi niya nga, kung gaano kalaki, kalawak ang iyong binibigay sa amin, kulang pa po ito. Pero alam ko po, sa pagsunod namin sa iyo, alam ko tatanggapin nito at babasbasan. Maging kagamit-gamit sa iyong gawain din, God. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakalob niyo at maraming salamat din po sa pag-aalala niyo sa amin sa inyong mga pagmamahal din. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen.
po natin ang ating gawain, tapos po natin ating pananaman. Purihin natin ang Diyos na nakagagawa. Namigit pa sa ating hinihiling o ating iniisip sa magitan ng kapangyarihan niyang nananahan sa ating lahat. Patanggap naman ninyo pa, mas ibayo pa ang pag-ibig ng Ama, ang kasaganahan ng kanyang biyaya, at ang pag-ibisan ng Banal na Espiritu. You are blessed to be a blessing. Umaya kayong mapayapa. Hello to everyone. In Jesus' name, Amen.